TV. Dahil sa'yo. Tayo daw pong mga Pilipino napakahilig sa mga romantic stories or mga love stories. But you know what? You think you've heard it all. You think you've seen it all. I assure you, this love story is no ordinary love story. Ito ay isang istorya ng dalawang pusong nagkatagpo, nagkasundo at nagkaibigan. Ang kwento ng magkasuyong Angie at Joe na nauwi sa, kainan? Kazuyo is a lady's name in Japan. Pero yung sa atin, Kazuyo, in Tagalog, Kasuyo. For us, parang ibig sabihin together. Pag tinatanong ako ng customers namin, karamihan white, what do you mean by Kazuyo? Lagi kong sinasabi, meaning together in our language, in the Filipino language, meaning together in R-rated way. Kasi di ba, yung ganun. So, yun ang naisip niya kasi magkasuyo kami dito sa business. Like, masaya, malungkot, nandito kami, magkasuyo kami sa business. Kilala ang Kazuyo Japanese Restaurant ngayon ng mga taga Melrose at pati ng mga paulit-ulit na bisita rito, maging Pinoy man o hindi, katulad ni Candice Hinks. Well, I used to be a regular here in this location when it was known by another name. And I was a very loyal customer at the time. But one day I came in here and I thought, wow, my gosh, everything looks different. Let me try it out. It was not very good. The energy was bad. The fish was bad and everything. I said, I'm sorry, I gotta go. So I left. I didn't come back for a year. And I drove by, because I live in the neighborhood. Drove by, now wait a minute, that looks kind of different. Maybe I'll try it one more time. So I did. I came in here and it looked entirely different, and people look entirely different. I sat in my usual chair, but there was Joe with the biggest smile on his face. And he was interested in who I was, made me feel real comfortable. The fish was so fabulous and fresh. I said, oh my God, I am so glad in my favorite location that you guys took over the restaurant. And it was energy, total energy. That's what people come in for. You feel welcome, you feel part of the family. And they certainly made me part of the family here. Si Candice na isang artista at singer sa Hollywood noong araw ay isa lamang sa mga Hollywood clients ng Kazuyo. Gumagawi din dito ang kilalang host at radio announcer na si Ryan Seacrest at maging recording artist na si Katy Perry. Yung sa tingin ko kaya kami pinupuntahan at binabalikan dahil yung hindi kami typical na traditional Japanese restaurant. Ibang-iba yung sinaserve naming food sa authentic Japanese restaurant kasi bine-blend ni Chef Joe yung Japanese, Filipino of course, at saka yung iba pang cuisines sa food, sa sushi especially. So sila, kakaiba to. May lasa, hindi lang sinasawsaw sa toyo at wasabi. There's something in it na it's really special, different, and parang nagkikrave daw sila. Ngunit hindi naging madali ang tinahak na landas ng mag-asawang magkasuyo bago nakamit ang ginhawa sa buhay. Noong taong 1975 nagsimula ang pag-ibig na bawal at ang bawal na pagpunta sa Amerika na nahantong sa pagtatago. Medyo bata pa kami na mag-asawa. 20 ako nung makilala ko siya. So 22 siya. Pero we got married so fast. Like 1 week pa lang, binigyan niya na ako ng engagement ring. Tapos after 2 months, nagpakasal kami. Tapos yung family ko, they're here in US. So, syempre, they're totally against it kasi all of a sudden, nag-asawa ako. Papunta ako rito, nakarating naman ako na tourist din. Si Joe, sabi niya sa akin, pupunta rin ako dyan, susundan kita kagad. So, nung umalis ako ng Friday ng February 20, 1995, the following Monday, nag-quit siya ng job, naghanap siya ng agent para makarating sa Amerika. Na fortunately, we found one. Yun nga lang, mahirap yung pinagdaanan niya kasi although nagbayad kami ng agent, dumaan siya sa butas ng karayom. Hindi ko alam kung saan talagang, basta kung ano lang yung sino na mapapapunta sa Amerika, kahit ano gagawin ko.
So wala kaming parehong papers kasi tourist din ako eh. Sabi niya sa akin, gagawa natin ng paraan. Kung ayos sa atin ng Amerika, di ba balik tayo ng Pinas, basta magkasama tayo, magkasuyo. Ganon, sabi niya na kahit ano mangyari, magkasama tayo. Naging mahirap man ang buhay, hindi pa rin sumuko ang dalawa, baon lamang ang pagmamahal sa isa't isa. Si Joe na sanay magkumpuni ng eroplano sa Pilipinas ay natutong magkutingting sa kusina. Nung nagpunta ako sa Amerika, sa aeroplano ano ko sa Pilipinas pero wala akong experience sa sushi or sa kitchen. Pero I have to do my best to let my family to survive them. So kaya ako napunta sa kitchen. So then 2 weeks ako sa kitchen, then nung meron vacant sa sushi, in-offer sa akin nung may-ari na kung gusto ko sushi again. Tinesting ko. Tapos wow, it's more better here because kasi may magkuting-ting. So it's like everything it's about like small detail and you make it like a art. So yun ang naganda sa inspire sa akin na gawin ng sushi. At ang magkasuyo sa hirap ay unti-unti na ring guminhawa. Baka naman kaya sobrang sarap ng mga sushi dito dahil it's done with love. One of it. At kung ginutom naman kayo sa pagmamahala ng magkasuyong Angie at Joe, when we return on the show, we are going to explore the sushi, of course. Don't go away.